Morning again. At ita sa pagtuon. O, atong tiwason, kining theme nato, the righteous judgment of God. Atong hisgutan karon ng verse 13 to 16, God's judgment and the law. Now, let me read sa New King James nga version. Romans 2:13 to 16. Oops. Maganyang. Wait lang ha, ako lang dito ng receiver. Good. Good. Next daw siya. Next na lang. There you go. Ikaw? Ikaw. Good. Sige lang. 13. For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. Next. For when Gentiles who do not have the law, by nature do the things in the law, these, although not having the law, are a law to themselves. Next. Who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts, accusing or excusing them. Next. In the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you for this beautiful morning. Even sa ulan karon, salamat nga ikaw naghanay sa among kinabuhi. Salamat Ginoo ining kahigayunan diin kami makatuon sa imong mga pulong ginaot. Ikaw maghahatag ka na maglingit ng kaalam aron na amo kining masabtan sa yano lang mga pagi. Inati ikaw maghatag ka na maglingit ng kaalam Ginoo dugang pagsabot ug igong kapasidad usab nga makatudlo niini ngadto sa uban. Ikaw unta mahimaya sa among taliwala karon. In Jesus' name we pray. Amen. Wait lang. Now, adto ta karon sa last nato nga theme ning the righteous judgment of God. Last time the fairness of God's justice, o karon ang last nga element sa or factor sa paghukom sa Ginoo. Now, medyo libog sabto nato kining 13 to 16. Tungod kay ang 13 to 15 is a parenthesis. Gikan sa verse 12, ang thought ni Paul diha sumpay gyud diretso sa verse 16. Parenthesis ni siya ang 13 to 15. So, just to review, atong basahon na ang verse 12 o diretso ta sa verse 16. Og mao ni ang last element or factor basihan sa Dios sa iya unyang paghukom. Wagid na sa receiver. Sige lang. Next. Verse 12. For as many as have sinned without law will also perish without law, and as many as have sinned in the law will be judged by the law. Next. Jump sa verse 16. In the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. So, naay paghukom nga moabot. O last nga basihan niya sa Dios paghukom, si God will judge the secrets of men. Before ta nag-isgot sa fairness of God's justice, ang usa sa basihan sa Dios ang binuhatan sa tao. Niya nag-isgot si Paul sa fairness. Now, binuhatan sa tao. Karon, the secrets of men ang motibo.
Ang hukman sa Dios dili lang ang binuhatan sa tao, usahay ang tao magpakaron ingnot, maghimog maayong buhat, pero tan-awon man sa Dios ang iyang kasing-kasing, ang motibo sa iyang kasing-kasing, kung sakto ba na, kung ang iyang pagbuhat og maayo para ba paghimaya kaniya, o ang iyang pagbuhat sa maayo sa tao para ba siya mapasidunggan, para ba modaghan ang iyang followers, para ba daghang likes sa Facebook. So, naay lain-laing motibo ang tao para pagbuhat og maayo. But usa sa factor unya inig maghukom ang Dios. Yes, tan-awon niyang binuhatan sa tao, pero dili lang ang binuhatan sa tao ang iyang tan-awon po niyang motibo, the secrets of men. You see, di man na makita ang motibo. Mubuhat man kag maayo, pero ang imong motibo usahay dili mahibaw-an sa tao. Pero ang Dios apilon na niyag susi sa kasing-kasing sa tao. While makita na tanan sa Dios, binuhatan pa lang daan, kahibaw ang Dios, kaapil ka, pasar ba ni siyang standard? Ning tuo na ni Kristo, or wala pa? Now, para sa nagkalain-laing degree unya sa awards, ug nagkalain-laing degree sa punishment, including ang motive sa tao, basihan sa Dios sa iyang paghukom. So, mo na ang verse 16. Di gyud mausab ang kinaiya sa Dios. Kinaiya na ni daan pang panahon. See, 1 Chronicles 28:9. Next. As for you, my son, Solomon, know the God of your father and serve Him with a loyal heart and with a willing mind. Nga naman, for the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. You see? Ang Ginoo, magsusi gyud sa kasing-kasing sa tao. Magsusi og nakasabot sa tanang mga tinukod sa huna-huna. Ug maning usapod sa basihan sa Dios sa panahon nga siya maghukom. Whether you're a good person or a bad person. Naaman kay binuhatan nga maayo, pero kung dili ka believer, di na gyud na counted ang imong good works. Now, basihan sa degree ang motive now. Para sa degree, kung believer ka, awards, or kung unbeliever ka sa degree sa punishment, include ang motive and the secrets of your heart. Susihon sa Dios. Kay fair man ang Dios. Dili bot pasabot, equal og same ang judgment, equal og same ang punishment, no? Mayon tag fair, kung daotan ka, labihan ka daotan, mas hilabihan pod. Ato na naisgutan na Sunday. Kay bawas kabubuton sa Dios, wa nimo buhata many stripes. Nya, wa ka kahibawas kabubuton sa Dios, wa ka kadungog sa Ebanghelyo, wa ka kabasa sa Bible, pero kay makasasala man ka atubangan sa Dios, few stripes. Punished gihapon. That only few. So, lain-laing degree. So, now, ang degree, magmatter na ron, ang motive sa heart. Okay. Ang good works, kung unbeliever ka, automatic, not counted naman diretso. And another, so Psalms, next, 139, verse 1 to 2. O Lord, you have searched me and known me. Next, you know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. See, bisag layo ang Dios, pero iyang nasabtan ang atong gipanghuna-huna. Napadiri sa sunod nga mga verses, dili ta katago sa Dios. Bisag asa ta mutago, ilawom sa dagat, na ang Dios. Ngadto sa Sheol, na ang Dios. We cannot escape. No one can escape from God. And therefore, no one can escape from His judgment. Nasayod ang Dios, unsay nas, kinahiladman nato, kinauyukan sa tong kasing-kasing, o guna-una. O si Jeremiah, nag-ingon niini, next, Jeremiah 17:10. I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings.
You see? Susihon sa Dios ang kasing-kasing sa tao. O niya, awardan ang tao pinaagi sa iyang mga binuhatan. Na ay sukli, na ay reward, na ay award ang tao, pero susihon sa Dios ang iyang kasing-kasing. Diha na mag-matter. See? Matthew 6 lang, the Father who sees in secret will reward you openly. Our inmost secrets, tingali, mataguan nato sa ubang tao, di ta mahukman sa tao, kay ato manggitaog taguan, pero wa gyoy atong mataguan atubangan sa Dios. O ang Dios mohukom gyud base sa mga motibo sa atong kasing-kasing. Now, ang mga Jews karon maingon, balik ta sa 13 to 15, pero naaman may balaod. Gitagaan man may sa balaod. Og sama ni atong rich young man, since from my youth I follow the law. Now, maingon man sila, kami gani ang nag-guard sa law. Kami ang nag-preserve sa law. Kami ang nag-rewrite sa law. Kaya gisugo man sila sa Dios, labi ng mga scribes, no? O ang mga kings. Ang kings, i-handwritten yun nilag balik ang balaod. Gisugo nagi kaman ang Dios nga isulat. Basa o pagsulat nga gamit imong kamot. Nya mga scribes, sige po sila copy sa balaod para sa sunod nga mga generation. Ngayon sila, na may balaod. Excuse na mi ni anang paghukom. Excuse na mi, di na gid mi i-condemn sa Dios kay kami man ang gitagaan og balaod. Protected mi ni anang kasuko sa Dios. Or kung di man Israelite, tingali na belong sa Christian society, Christian family, magsimbahan man ko kada adlaw. Basa gani ko Bible, magampo ko permi. I'm trying to be religious. Ngano god nga i-condemn ko sa Dios? Og ang reply ni Paul, verse 13, next, ngarita ron sa iyang parenthesis, mo nang parenthesis, verse 13 to 15, for not the hearers of the law are just in the sight of God. Dili man ang tigpaminaw lang sa balaod, ang mahimong matarong atubangan sa Dios, but the doers of the law will be justified. See? The doers of the law. Now, ang lisod ni ana, kay part man sa law, kung makasala kag usa, samara sa nakasala kastanan. Kung makasala kag usa sa balaod, angay nakang silutan. Nawa may tao, igo makahimo ni ana. So kitag yung tanan, bisan pa mag-religious ta, bisan pa magkadaadlaw ta musimba, kung atong basihan ang atong good works lagi, see? Kasa manggihapon ta. Morning sa chapter 3 sa Romans, na ay pagkamatarong nga dili gikan sa tao. Naay pagkamatarong nga gikan sa Dios, gihatag sa Dios ug gihatag ngadto sa tao. Morning dawata kini nga pagkamatarong. Ayaw sa ligi ang imong binuhatan. Okay, the doers of the law will be justified. Now the word hearers there, and take note, the word hearers there is dili usual word nga hearers, dili normal word nga ako o, abot pasabot, makadungog. Kanang hearers diha akroates, nagbot pasabot diha nga murabag mga estudyante ba nga expect gyud nga permi makadungog. Naagid sila na anang business sa pagpaminaw. Buot pasabot dili ra kausa nakadungog kundi kadaghang higayon og permi sila makadungog. Dili ang tao nga permi makadungog sa balaod ang mahimong matarong. Kana darang hearers, akroates, samar nas kadadlaw nga nagsimba permi nakadungog. Pero dili man na maoy mahimong matarong atubangan sa Dios. Dili man ang imong pagsimba matag adlaw mo'y makahimo nimong matarong sa Dios. See, akroates,
there, hearers. They are in the business of hearing. Expected sila. Sama ba estudyante ba, nasa eskwelahan, expected yun sila maminaw, o permi sila maminaw silang maestra. Dili lang kay kausara kadungog. Kadaghan, og permi, og expected yun silang maminaw. Pero dili ka na ang mahimong matarong atubangan sa Dios. Mga literally professional hearers, no? It's not performance ang pagkahimong matarong sa Dios. Yes, judge ang atong binuhatan, pero sa judgment na, dili na sa kaluwasan. That's why si James nag-warn kanato, but be ye doers of the word, and not hearers only. Because if you are, nag-deceive lang ta sa atong kaugalingon. Kung igo ra ta maminaw, unya di mo tuman ni ana, ato orang gi-deceive atong kaugalingon. Kay kawang og di man na makapahimong matarong. Ang balaod sa Dios dili makaprotekta sa tanang naminaw niini gikan sa paghukom. The more you hear, the deeper or greater the judgment kung gi-reject pa nimo o wala pa nimo gi-follow. See? The impartiality of God, that's part of last Sunday. Kung mas daghan kag knowledge, mas daghan yung kag knowledge kung sige kag paminaw, o niya ang imong gihapong gisaligan sa kaluwasan is kanang imong pagpaminaw, imong pagkarelihiyoso, the greater the judgment kung wa nimo saligi si Kristo. Kay pirmi man ka naminaw, pirmi man ka kadungog. Unya imo gihapong gisaligan ang imong pagkarelihiyoso. Mao nang motive part sa search tungod kay, you see, ang imong pagsimba unsa may imong motibo? Para ba maluwas ka? Para panalanginan ka sa Dios? Or para magpasalamat ka sa Dios kay giluwas ka? Naida kung kalahian niya na. Para maluwas or nagpasalamat kay giluwas? Big difference. Nganong ning simba ka, nganong muampo ka sa Dios, nganong mga lagad kaniya? You see? What's the motive of your heart? God will search it. Unsay motibo nimo? O kung sige kag simba, unya wa gihapon ka mosalig ni Kristo kay imong gidugangan, mutuo ko nimo Ginoo, pero para maluwas ko, mubuhat pag ko. Ang pagbuhat again, igsuunan is dili para sa kaluwasan. Mubuhat ta good works, musimba ta sa Dios, kay nagpasalamat ta nga giluwas ta niya. It is our pagpakita sa atong obedience, sa atong pagpaubos, pag-ila nga siya atong Dios, nga siya atong manluluwas. Dili aron kita maluwas. See? We're created in Christ Jesus to do good works. Kung luwas na ka, created na kay Jesus may nagluwas nimo, to do good works. It's a consequence of salvation, not the cause of salvation. That's last Sunday. So, kung mas dagang higayon ka nakadungog, mahitungod ni Kristo, wag gihapon kang mosalig kaniya o kaniya lamang, siya lamang, because ang glory di niya gusto ihatag sa uban, o di niya gusto ihatag sa lain, sa iya lamang ang glory, siya ang manluluwas. So, mas greater ang judgment. Okay, ang law, even if you possess it, even if you read the Bible daily, unya, wag hapon ka mosalig ni Kristo para sa imong kaluwasan, di na mo protect nimo. The more you know God's law, the more it intensifies the consequence unless it is obeyed. Og maning terrible frustration sa tao. Tungod kay, on our own strength, we cannot obey the law. Sa atong kaugalingon, naipundok, no, nga pagtuman sa balaod mo ay makaluwas nila. The Mosaic Law, ang Mosaic Law is intended for the Jews only, not for all. Pero naipundok nga ilang gisaligan ang ilang pagtuman sa balaod.
Ang Bible nag-ingon nga, kung makasala kas usa ka balaod, sala kas tanan. And the wages of sin is death. Sa atong kaugalingon, wa tay igong kapasidad, gahom ug kusog, nga mutuman sa tanang balaod. Unya kay ang mahimo ra bang matarong ang doer man. Nya bisan pag sige tag paningkamot makasa tag usa again sa balaod, pakyas man gihapon ta. Because God requires perfect obedience. God requires sa pagpakita niya ng righteousness nga iya nga standard. Unya kay wa may makabuhat ni ana mo nang tanang tao angay silutan. Ang law gihatag sa Dios aron mo drive nato sa point ngadto sa desperation diin kita makakita sa atong kaugalingon, Ginoo di nako kaya ug mana mudangop ko nimo. Maunta nay usa sa purpose sa law. Ginoo, ang imong standard di gid namo makaya mo nang muduol minimo. Ikaw luwas namo. Kung ang tao dili mo duol sa Dios kay padayon gihapon mag-obey sa law para siyang kaluwasan, pakyas. So, morning sitwasyon sa mga Jew. Why gamayng ikahatag nga kaayo unless you perfectly obey the law. Hatag lang hinaw nagdugang intensity sa guilt o sa punishment. Now, maingon karon ang mga Gentiles, nya kay wa man may kasuguan, wa man may balaod, dili man para namo ang balaod. So, gitubag gihapon na ni Apostle Paul, because that's a fair question. Ang Mosaic law para raman sa mga Jews. Mayon ang mga Gentile. Then exempted, may sa paghukom. Di may hukman sa Ginoo. I-condemn ba sa Dios ang tao nga wa makadungog sa Ebanghelyo o wa kabasa sa Biblia? See, tungod kay next, Romans 4:15. Because the law brings about wrath, for where there is no law, there is no transgression. Ang balaod, nagdala og kaligot-gut. Apan diin walay kasuguan, didto wala usab ing paglapas. May kasuguan. So sa panahon nga wala pa ang law, wala pa gi-impute ang sin. Then sa Romans 5:13, next, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed. You see? Na ang sala, pero pag-impute, sin was in the world. Pag-abot sa balaod, but sin is not imputed when there is no law. Samtang wala pang balaod, wala pag-impute ang sin. Na ang sin sa kalibutan, pero wala pa nag-impute. Wala pa manukot ang Dios. Naan ang sala sa kalibutan, wa pa sukti, kay wa pa man ang balaod. Maingon ang Gentile, kami wa man may balaod, so di may suktan sa Ginoo. Next. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. So, why paglapas kung walay balaod? O kung walay knowledge sa balaod, samtang wala pa'y balaod. Why kahibaw mahitungod sa paglapas samtang wala pang balaod? Karon kay ning abot ng balaod, nasayod ng tanang tao, responsibility ni ana, tungod kay naan ng balaod. Pero para sa mga Gentiles, morning tubag sa verse 14, next. Di man kami ang giswatan sa balaod. Now, verse 14, lingon si Paul, for when the Gentiles who do not have the law, ang law diha, the written law,
We don't have the law. Next, by nature, not yet, back. By nature, do the things in the law. Or naturally, we do things naturally in the law. Bisag ang mga hintel, walay balaod, pero nature na sa tao nga way balaod, mubuhat sa mga butang nga naa sa balaod. Og tungod ni ana, balaod na silang kaugalingon. Unsay sabot ni ana? Ang tao bisag way law, way Mosaic law, kahibaw unsay right or wrong. Bisag ang tao nagdako nga wala sa Christian nation, wa gyud kadungog og ebanghelyo, wa gyud kadungog og Kristo, bisag asa sa kalibutan, kahibaw gyud ang tao unsay maayo og dili. Mo na ibot pasabot ni ana. Ang mga hintel pagans kung sa Old Testament, hintel kita karon, nga way balaod, by nature do the things in the law. You see, naturally mubuhat taon say maayo. Natural sa tao bisan pagwa ta kailan ni Kristo nga atong atimanon ang atong anak. Atong tarungon nga di sila masakitan nga mutubog maayo. Natural. See? Illustration, mas daghan sa kalibutan ang wa sa prisuhan. Gamay ra nga tao nas prisuhan. It's a proof nga ang tao kahibaw unsay maayo unsay dili. It's natural because God put the law in the hearts of men. See kita, daghang mga tao, wa ka kaila sa Ginoo, wa ka bati sa Ebanghelyo, pero naay balaod sa Dios nga gibutang sa kasing-kasing ngadto sa tao. These, although not having the law, are a law to themselves. Tungod kay ilang man gibuhat ang mga butang nga nas balaod, bisag wa sila'y balaod, Mosaic law, bisag wala nila ang Mosaic law. Verse 15. Sa unsang paagi gipakita, who show the work of the law written in their hearts, gipakita nga naay balaod gisulat sa Dios sa ilang kasing-kasing sa unsang paagi. Their conscience also bearing witness. You see? Sa unsang paagi masabtan nato nga naay balaod sa Dios gibutang sa kasing-kasing sa tao. Bisan pag wala ang Mosaic law, wala si Moises, prophet, kay pagan man, or Gentile man ta, wala man ta balaod, wala man tayo Mosaic law. Gipakita, pinaagi sa konsensya. Naay balaod ang Dios gibutang sa kasing-kasing sa tao, tungod kay ang tao gihatagag konsensya. Usa ka paagi nga pagpakita sa Dios, nga naay balaod ang tao. Gikan sa Dios, gibutang siyang kasing-kasing. Kana ang konsensya. Sa may gingon diri. Simply saying, wa man tay written law, pero responsable ta ni anang law nga makita pinagi sa atong behavior. Nga mapakita pinagi sa atong konsensya, conscience. And then also mapakita pinagi sa thoughts. Atong thoughts. Accusing or else excusing them. So, sa unsang paagi ma-accuse ang tao nga way balaod? Una, ato sang i-review, naay upat ka reason nganong pwede makondemn ang tao nga bisag wa siya Mosaic law. If you remember chapter 1 verse 18, nga ang tanan pwede mailhan masabtan sa tao, mahitungod sa Dios, iyan ang gipakita. Pinaagi sa creation. That's the first one. Pinaagi lang sa creation, bisan pagway Mosaic law, makasabot ug makailan na untang tao nga dunay Dios nga angayng simbahon ug kalagaran. The creation. O tungod kay ang Dios gihatag na niya ang tanang truth. Mahitungod kaniya. Pinaagi lang sa creation nga pwede masabtan sa tao. Mahitungod kaniya nga gamhanan siya, nga nag-exist siya. Kung ang tao mag-reject pa ni ana, pwede siya i-condemn. Mo nang verse 19, Romans 1:19, that which may be known about God is manifest in them. Klaro, gipakita sa Dios ang unsay pwede masabtan sa tao mahitungod sa Dios. So, mo nang walay excuse ang tao.
Now, there is a chapter 2 now, sumpay nato ang nganong pwede i-condemn ang tao bisag wa siya Mosaic law, mga Gentiles or pagans. 3 remaining reasons. Ang verse 14, next, by nature do the things of the law, o ingnon taning conduct. First is creation. Second reason, nganong pwede i-condemn ang tao bisag wa siya Mosaic law, di siya maka-excuse because of his conduct. You see? Nga naman, wa kay Mosaic law, pero naay balaod sa Dios gibutang nimo. You see, you do naturally the things in the law. Wa ka kasabot sa Mosaic law, pero imo nang gituman. Wa ka kasabot sa Mosaic law, pero dili nimo natural nga mga bit. See, wa ka kasabot sa Mosaic law, wa kay Mosaic law, pero naningkamot ka nga di ka makapatay, mupatay. It's a law unto yourselves. Your behavior shows there's a law sa imong kaugalingon nga gikan sa Dios. See, for when the Gentiles who do not have the law by nature, or we can say naturally, do the things in the law. In other words, wa sila'y outside law, pero naay internal law nga naghimo niya ng law unto themselves. Ug mapakita na pinaagi sa ilang behavior, sa ilang conduct. Mapakita pinaagi sa behavior or sa conduct nga naay balaod ang Dios gihatag sa kasing-kasing sa tao. Mo bitaw tanang tao gusto magbinuotan, miningkamot pagbinuotan. Nasayod ang tao unsay maayog dili. Bisan pagwa kabasag Biblia ang tao. Bisan pagwa kadungog og Biblia ang tao. Kay mao siya muhigugma, kay mao siya muhimog maayo tungod kay gikan mana sa Dios. Ang ilang behavior nagprove they know what is right. Ang ilang conduct nagprove they know what is right and what is wrong. Ang ilang conduct nagprove nga naay available sa ilang sulod, sa ilang kaugalingon nga balaod sa Dios. See? Bisan pagwa magbasag Biblia pero kamao mo bayad og utang. Law. Kamao mo tahod sa ginikanan. That's part of the law. Honor your parents, mother and father. Many people nga wala kadungog sa ebanghelyo, pero matiman sa ilang mga anak, matiman sa ilang ginikanan. See? Daghan ang wala kadungog ni Ginoong sa Kristo, wa magbasag Biblia, pero kamao mo share, kamao mo feed sa hungry. O kamao pod sila mo storya sa tinuod, sa matarong, sa truth. Kamao sila mangita o justisya. See? Nag-reveal ng tanan na ay internal human code of ethics. May balaod unto themselves. The very fact that man has a guilty conscience is because he violates the very code of ethics. Mao nang makonsensya ang tao tungod kay kahibaw man siya nga sayop ang iyang gibuhat. See? That's proof nga naay balaod sa Dios gibutang sa kasing-kasing sa tao. Kahibaw ang tao unsay sayop ug unsay maayo. Mao nang do naturally the things in the law bisan pag walay Mosaic law kanang tawhana. Next, unsa pa may lain? Creation, then conduct. Next, conscience. Ato na nang gisgutan. Conscience, also bearing witness. Their conscience. So, ang nag-prove nga naay balaod ang tao internally, bisan pagwa siya Mosaic law, conduct, sunod ang conscience.
Same ni sa verse 14 kana conscience. Wa lang ni magpakita nga naay balaod internally while nagbuhat sila naturally sa sulod sa balaod, but they show the work of the law written in their hearts by their conscience, also bearing witness. Nag-bear witness ang ilang conscience. Maayo ba ilang gibuhat or dili ba maayo ang ilang gibuhat? Conscience, simple word, co-knowledge. Co-knowledge of one's self. Magkauban nimo ba nga nakahibaw sa imong kaugalingon? Ang idea niini is kahibaw nga nakahibaw nimo. Kauban nga nakahibaw nimo. Mao ang conscience. And conscience is nganang knows along with you what is right. Tagusa ka nato na ay konsensya, na ay thought process nga makasabot ta unsay maayo ug unsay dili, unsay wrong ug unsay dili. Sama ba ni anang kung mag-cheat ka sa exam, dili sayon-sayon nimo nga mag-cheat, mahadlok jud ka, na may conscience. So, see, na conscience. O ang conscience mo respond gyud sa unsay internally normal or right sa imong kasing-kasing. Bisan pagwa ka magbasag Biblia, bisan pagway Mosaic law, wa kay Mosaic law. Ang imong konsensya maggiyag, magtabang gyud nimo sa paghimog desisyon, maayo ba na imong gibuhat o dili. O usa na ka paagi pagpakita, nay balaod sa imong kaugalingon mo nang di ka ka-excuse. Ginoo, wa man may Mosaic law. Excuse me sa judgment. No. Naamoy balaod. Ang inyong behavior nag-prove. Ang inyong konsensya nag-prove nga naay balaod sa sulod sa inyong kaugalingon. Your conscience bear witness. Ang inyong konsensya, whether nag-agree sa inyong gibuhat or naghasol tungod kay di maayo ang imong gibuhat. O ang Bible po suggest nga ang konsensya pwede pod mahimong baga, scarred, mo nang dili angay nato baliwalaon lang ang atong konsensya kay pwede man mahitabo nga kubalan ang atong konsensya. Kumbaga, dili baliwalaon ang atong konsensya. Kaya nag-ingon ang Bible, posible nga makubalan ang konsensya. Kung magsige kag himog daotan, unya ang imong konsensya, nagkonsensya nimo, nya di nimo paminawon, mahimong kubalan ang imong konsensya. Ug mo nang delikado na ka. Kay di nakakahibaw nga unsa na ka deep or ka great ang pagkadaotan. So don't violate your conscience. Ingon ni Paul, naigi ko ang example ni Paul nga naipagkaon giserve unya kung para nimo para sa uban okay ra unta pwede ra man kanon nya para nimo mura magdi man taminawa na lang imong konsensya para di makubalan ang imong konsensya kay lisod kung ang imong konsensya makubalan. Bisag simple thing lang na nga paminawa lang imong konsensya mo nay giingon ni Paul. Kung okay ra gud unta ito nga pagkaon, okay ra nga mong niya, ikaw kinamang kay pagduda, kung magduda ka ayo na lang gyud. Ay di man na may nagampok ka nya na kay pagduda. Di man na faith even in simple eating. So mo na ayaw tuguti nga makubalan ang imong konsensya. Even ang mga pagans, even ang mga heathen na ay sila konsensya. O kung dili na paminawon over a long period of time, mahimo ng kubalan o hangtod, muragwa na lang konsensya ang tao. Delikado na siya. Naa ang konsensya kay magtabang na natog magiya unsay sakto og dili. Gikan man na sa Dios. Ang Dios may nagbutang niya na sa kasing-kasing sa tao. Para ang tao dili maka-excuse. Ginoo, wa man may Mosaic law.
ang mga propita para raman sa mga Hudiyo. No. You have a law. Then last, creation, conduct, conscience. Now, para C, ang thoughts, himuon talang ning contemplation. Ang inyong gihuna-huna. The thoughts, your thoughts, accusing or else excusing them. Related na gihapon is conscience. Pero, naatay kapasidad nga maghinuktok, maghuna-huna, or maghimog rason, or mo-justify sa atong gibuhat, sakto ba or dili. Bisan pag, kana bang premeditated, thoughts, contemplation. Ang conscience, panahon man to kung nagbuhat na ka, kaning thoughts, pwede before pa nimo gibuhat, nagplano pa lang ka. Kanang imong pagplano, kanang imong pag-contemplate, usa sa paagi, na magtimbang-timbang ka, mahayo ba ni na akong buhaton? Di ba ni maayong buhaton? Unsay maayong buhaton? Ang Ginoo nagbutang niya na pag-prove nga naay balaod sa imong kagalingon kay maghuna-huna pa man ka unsay maayo ug unsay dili. Example, kung naay tao makadungog nga uy, ang silingan gipatay, nay bata gipatay, unsa may ang reaction? Unsa may ang huna-huna? See? Kung ang iyang reaction, grabe kadautan niya na but pasabot ang tao kahibaw. Dili man siya ang naghimo sa dautan, naghuna-huna siya nga naay gibuhat nga dautan. See, kanang thoughts, accusing or excusing them. Ang paghuna-huna sa tao, ang pag-contemplate, kahibaw ang tao muhuna-huna, unsay insakto, unsay di, unsay dautan, unsay di. Dili man siya mismo ang naghimog dautan, pero kahibaw siya ang gihimo sa uban, dautan ba or dili. Bisan pagwa siya magbasag Biblia, bisan pagwa siya kahibaw sa Mosaic Law, kahibaw ang tao. Nganong sa atong society na amang yo'y punishment. Dili man tanan sa atong society Kristohanon. Tungod kay normally tao ug ang society kahibaw unsay sakto ug unsay di. Kahibaw ang tao mohuna-huna, kahibaw mo contemplate. Kahibaw naay thoughts, tagaag kapasidad sa Dios nga mohuna-huna unsay maayog dili. So mo nang naay hustisya. Kay kahibaw ang tao bisan pag di Kristohanon, kahibaw unsay maayo ug unsay daotan. Mo nang way maka-excuse. Ginoo, wa man koy Mosaic Law, excuse kus judgment, no. Example, sa FB, naigikulata, o niya unsay mga comments. I-report. Uban pod, ayaw lang i-report, kulataha pod. See? Nganong maka-react maginana? Kay kahibaw sila, sayop tong una gibuhat. Naay unang gibuhat nga sayop. Kahibaw ang tao muhuna nga nagsayop. Dili sila ang gikulata, pero kahibaw sila nga ang pagkulata sayop. Nga ang ilang gitambag pod sayop. Nganong inana man ang feeling sa tao. Naay kapasidad muhuna-huna unsay right ug unsay wrong. And to say excuse na or dili na excusable. Manang uban mo na lang, bausi kay di mo na matarong. Whether kaila ka sa Ginoo ug wa, naan ang tanan sa atoa. So, to review, condemn ang tao bisag way balaod. Tungod sa creation, nagpadayag ang Dios sa iyang truth. Tungod sa conduct, ang tao kahibaw mo behave bisan pagwa siya kabasag Biblia. Conscience, naa siya'y konsensya bisan pagwa siya kila ni Kristo. Contemplation, naa siya'y kapasidad maghuna-huna unsay maayo og di. Mo nang wala joy excuse. To close, next verse 16. Mo nang tanang tao hukman. Hukman ang adunay balaod, whether Jew ka, or nagtubo ka sa Christian society, or nagdako ka sa Christian family,
Unya gi-reject gihapon ni Kristo pagahukman ka, or wa kay mo sa eklo, wa ka ba sa hukman gihapon ka tungod niadtong upat ka mga butang. Kining paghukom nangingod in the day nay paghukom nga moabot. This is the final judgment and the eternal judgment. The day when God will judge the world by Jesus Christ. The great white throne judgment. Tungod kay gihatag na ngadto ni Kristo, gihatag ngadto ni Kristo ang tanang paghukom. Gihatag sa Dios ang tanang authority sa paghukom ngadto ni Kristo. Mao na igsuon kung ang imong sala wala pa ma-deal, kung wala pa nimo nagitugyan ni Kristo, karon na ang panahon samtang buhi ka pa. Dawata si Kristo ang kuna siya nga imong manluluwas. Aron pasayloon ka sa Dios og ma-excuse kaniining paghukom nga moabot. Kay si Kristo lang ang adunay gahom maka-excuse, maka-acquit sa tao. Let us pray. Father, we thank you, Ginoo, sa imong pagpadayag sa kamatuoran. Kaming tanan angay gyud silutan kay kami mang tanan nakasala. Ug ang angay nga silot sa sala mao man kamatayon sumala sa imong pulong. Pansalamat kayo sa imong grasya ug kaluoy nga si Kristo may nag-angkon sa among sala, nga among gituuhan, nagpakamatay sa among sala ug nabanhaw. Salamat Ginoo, ikaw ang naghimog paagi para mapasaylom ko imong sala, matangtang makuha gikan kanamo ang silot sa sala. To help us, Father, to continue to educate people or loved ones nga wala pa'y kadugtungan da kanimo pagsangyaw. Nga ikaw lamang Ginoo gyud makahimong maka-excuse kanamo gikan niining punishment, paghukom nga moabot. Nag-set kag day Ginoo nga ikaw maghukom sa tanang tao. Sa Ginoong Kristo lang makaluwas kanamo gikan niya ng paghukom. Busa tabangi kami sa pagpadayon, pagsangyaw sa imong pulong sa kamatuoran. In Jesus' name we pray. Amen.